See, the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail.
shield and banner bright gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Amen, amen. Blessed evening, young people. Welcome once again to FYI. This is for youth instruction. Salamat sa Panginoon na tayo muli ay nagkasama-sama para po ay makapag-aral ng salita po ng Diyos. Salamat. Iningatan tayo ng Panginoon sa buong maghapon. Dinala tayo muli sa bahay sambahan. At salamat din sa mga kasama natin na dyan sa virtual, sa Facebook Live. Thank you for joining us this evening. Stay tuning in. Manatili po kayo dyan. And prayerfully, this evening tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Alright, juniors and young people, please find your place. Natin yung upuan. At tayo magsisimula na sa ating pong programa sa gabi na ito. Let's all stand up, please. Let's all stand up, please. At tayo po ay magbukas sa panalangin. Let us pray. Let's pray. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Ama, sa araw po na ito. Pinagdalo mo po sa amin. Salamat po sa kalakasan, biyaya at pagpapala na patuloy niyo po pinagdalo sa amin sa buong hapon. Salamat po na kami po iningatan niyo. At salamat po na kami po muli niyo po tinipon sa bahay sambahan. At maging salamat po sa programa po na ito ng FYI, Panginoon, kung saan ang mga kabataan ay muli pong makakapakinig ng inyong pong mga salita, mga instruction, Panginoon. Pagpalain niyo po ito sa aking buhay, bigyan niyo po kami ng bukas sa puso't isipan, maging handa sa sidlan ng inyong pong mga salita. Bigyan niyo po kami ng tamang attitude, Panginoon, maayos sa puso't isipan, at tanggalin niyo po ang pride sa aming pong puso't isipan upang matanggap po namin ang pagpapala at mensahe niyo po para sa bawat isa. Ingatan niyo po bawat isa, maging sa mga kapatiran na sa kanilang tahanan, patuloy niyo pong gabayan ang aming internet connection na makaabot po ng maliwanag ang bawat salita niyo po sa inyo po mga amin. Salamat po at pagpalain niyo po sa programa na ito, awitan, testimonies, special higit sa lahat sa pakikinig ng inyo po mga salita. Patawad po muli, Ama, sa lahat ng aming sala at pagkukulang po sa inyo. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoong Hesukristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Remain standing, please. Tayo umawit sa Panginoon. Awitin natin yung read your Bible, pray every day. Amen. Ay, this evening. Amen. Amen. Sing the song as loud as you can. Read your Bible, pray every day. Ready, sing. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow.
Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and we grow, 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 and we grow, 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 and we grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and we grow, grow, grow. Amen. Awitin natin sa susunod na linggo yung kabaliktaran naman niya. But now, let's sing another song. Let's sing the song Kung Ikaw Ay Masaya, Tumawa Ka. Amen! Amen. Ready now, sing! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, sigaw, amen. Kung ikaw ay masaya, sigaw, amen. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, sigaw, amen. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka. Kung ikaw ay masaya, kumadya ka. Kung ikaw ay masaya, kumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, kumadya ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha! Ha! Amen! Kumadya. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha! Ha! Amen! Kembot! Kumadya. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha! Ha! Amen! Kembot! Kumadya. Amen. Alright, maaari na magsiupo. Salamat. I hope na nagising kayo sa mga awitin na yan. At handa na tayo. Wala nang may pa yung mga battery sila makarecover. Alright, sige. Mas maganda pa, okay nyo naman sila dyan para hindi sila makulit. Alright. Salamat sa Panginoon sa mga awitin. I hope tayo po ay pinagpalat na handa para sa ating programa sa gabi po na ito. At ngayon, muli po tayo makakapakinig ng mga testimonies at pagpapala ng Panginoon sa mga kapatiran, mga young people na patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos at ina-apply sa kanilang buhay. Marami pong gusto mag-testimony, pagbibigyan natin lahat ito. Tapos yung ating lesson ngayong gabi sa ating topic na Search the Scripture. So ngayong gabi matatapos and next week, magkakaroon tayo ng another topic. But this time, makapakinig muna tayo ng testimony. Unahin natin mula sa isang young man. Palakpakan po natin si Brother Edu Manzano. Palakpakan po natin. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat na hindi po sana nakakilala, ako nga pala si Brother Eddie Manzano ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ay ginamit dito sa gawain ko dito. At pinapasalamatan ko dito po sa Pastor Rick na kami po ay hindi po kami pinapabayaan dito po sa church. Malaking tulong po sa akin, Pastor Rick, na full time po dito. Kung wala naman ako dito sa harapan nyo, hindi sana makakabuti po. Pinapasalamatan ako din po yung tita ko po na kung nandiyan ka naman po, nanonood ka naman po sa live. Sana'y pakinggan mo po yung testimony ko sa Panginoon. Pinapasalamatan ko din po si Sir G na siya po ay nag-share sa akin
na maka-report kasi natatakot ako yung dati po. Sobrang takot ko po nun na yung isip ko kung saan ako dati nito. Yun pala, ako nga po na nakano po ako sa simbahan po. At salamatan kami po sana ay sa Sunday po marami kami ma-invite po namin mga kabataan po sa labas at sana ay mapuno po sa amin dito sa Sunday. Sana ay marami po kami bisita at sana ay lumago pa po yung church po dito na sana ay sa amin din yun panalangin yung itong church po dito na sa amin din yung sa panalangin sana ay lumago po lumawak pa sana ay lumaki po sa church at pinapasalamatan ko din po yan bigay po sa akin ng blessing kanina po pinapasalamatan ko din po sana ay natupad ko na po yung pangarap ko na sana ay na mag-aral po dito kasi gusto ko talaga mag-aral. Pinapasalamatan ko din po si Sir Diyos. Edgar po po ako kinakaya na pa din po ako Sir Diyos iingatan kahit pasaway po ako kahit hindi po ako sumusunod na mga gawain pero sinusunod ko din utos ko din kasi amen pinapasalamatan ko din po yung nakita ko na naniniwala na sa akin na akala nila na nasa tambayan lang po ako pero ngayon hindi na po yun lang po. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Palakpakan natin si Brother Edo Magsama. Amen. Another one, mula naman sa young lady, palakpakan natin si Sister Rihanna Caranco. Palakpakan po natin. Amen. Palakpakan po natin si Sister Rihanna Caranco ay isa po sa ating staff na choir member. Salamat sa Panginoon, merong mga kabataan na willing ipagamit ang kanilang buhay sa Panginoon. Ganoon naman dapat sa ating mga kabataan. Wala na tayong dapat gawin pa, may babalik pa sa Panginoon, kundi yung buhay natin ipagamit natin sa kanila. Amen? At ngayon naman, palakpakan natin mula sa mga junior staff, unahin natin si Farah Biel. Palakpakan po natin. Pakibigay na sila ng buwan na Nagpapasalamat po ako sa Panginoon po ang celebration ko na celebration wala din po ako sa kanya. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kapag pinalaki niyo po ako ng maayos at pinakalaki niyo din. Kaya din po ako sa simbahan na may understanding po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na din po nila ako ng blessing. At yun ang pagkakabili. Amen. Amen. Palakpakan natin si Farah Biel. Another one, palakpakan natin si Marian Eliazar. Palakpakan po natin. Amen. Mga di po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Marian Rose S.A.S.R.
effective ng pagkakabili. Amen. Amen. Salamat, Marian. Salamat si Marian na siya dinala ng kanyang lola sa church na may standard. Amen. At sa murang edad, alam po nila na meron silang standard. Amen. Another one, palakpakan po natin si Ira. Ira Bell. Si Ira. Ira Angela. Palakpakan po natin. Pag-iingat at dinala po kami sa church na may standard. Nagpapasalamat din po ako sa binigay niya po ng mga blessing ng katulad bilang po. Amen. Palakpakan po natin si Sister Ira. Another one, si Sister Margaret. Si Margaret. Sa hindi po sa akin nakakilala, ako nga po pala si Miles Margaret Paglasto. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa binigay niya pong blessing ng aking po natanggap. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Napunta po ako sa church na may standard na pagkakatulog. Amen. Salamat sa testimony niya. There was si Sister Roslyn. Mantalin natin habang ginaganahan ng mga juniors na ito. Kaysa marinig nyo silang nagtitiktok, sumasayaw. At least makinig natin silang nagpapatuto. Amen. Palakpakan natin si Sister Roslyn. Amen. Salamat sa testimony niya. Pero pa ba? Sa juniors naman. Palakpakan natin si Yuhan. Brother Yuhan. Po ako sa Panginoon. Nabinigyan na po ako ng standard at blessing po. At ingatan niya rin po ako. At salamat din po sa binigay niya po sa amin. At bigyan niya rin po ng kalakasan sila ma'am at saka si Papa Playo na patagabulan ng Amen. Yan po yung prayer and testimony. Amen. Salamat sa mga testimonies na ating napakinggan. I know pinagpala po tayo sa mga testimony na yan. Okay, kung wala na, ay kikilalanin muna natin mga kasama po natin sa Facebook Live. Salamat po. Thank you for joining us. Mapagbalang gabi po sa lahat po na nandiyan sa Facebook Live. Salamat po na kayo nakasama namin. Sa lahat po ng aking na-mention, na-invite, blessed evening po. And kay Sister Judeline at sa kanyang mga na-invite, blessed evening po sa inyo. And kay Sister Kathleen Ortega at sa kanyang pong mga na-invite. Blessed evening kay Mami Amuswela, sa kanya rin pong mga na-invite. And also kay Brother Yasin Edna, na wala po dito ngayon. I hope nandiyan ka pa rin, Yasin. Blessed evening. And kay Sister Joanna Marisipagan, sa kanya na-invite, sila Charmaine. Pagpalang gabi sa inyo. And also si Sir Franz. Good evening po, Sir Franz. Blessed evening sa inyo. And
sa mga na-invite. Marami pong na-invite si Kathleen. Mapagpalang gabi. I hope nandiyan pa po kayo. And kay Sister Kimberly Libon, thank you for joining us po. Blessed evening. And kay Ma'am Jasmine, kay Ate Jasmine Areda Oliva, sabi ni Kathleen, thank you po. Please stay tuning in po. Blessed evening sa inyo. And kay Ashley Gift Rinos, mapagpalang gabi sa iyo, Ash. And sa mga na-invite ni Sir Franz, blessed evening. Kay Pastor Rick, blessed evening po, Pastor. Kay Sister Jovelyn, Ibay Dato, magpalang gabi sa inyo dyan. Sa mga na-invite po ni Sister Jovelyn Dato, thank you for joining us. Kay Sister Legend, sa mga na-invite niyo po, blessed evening po sa inyo. And also, kay Ma'am Christine Joy de la Cruz at sa kanyang mga invited po, pagpalang gabi kay Ma'am Ivy Gervasio, and blessed evening. And wala na, kung wala na tayong nakalimutan, meron pa po ba kayong hindi nabanggit dito? I-mention, meron po dyan, sige pakihabol po. Yun po, sa lahat po ng nanonood nasa Facebook Live, salamat po sa pag-tune in, sa pag-join po sa amin. Ngayon po dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi, pero bago tayo dumako dyan, meron pa po ba? Wala na. So lahat po na nasa Facebook Live, mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos, which is the very important part of our program this evening. Pero bago po yan, ay makapakinig po muna tayo ng isang special number. Special number mula po sa kabataan. Palakpakan po natin ng ating pong special number.
Father know the price is great, I will not go. Yet because you love us so, still He came. Still He came, still He came. Hallelujah, Jesus came. Though He saw every trial, He would face. He could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. Yet because He loved us so, still He came. Yet because He loved us so, still He came. Amen! Amen! I hope na nanda ang ating puso't isipan sa awitin po na yan. Still He came. Jesus still came para po sa atin. Amen! Tayo po lahat ay tumayo. Sister Christine Sarmiento, thank you for joining us. Please stay tuned in. Dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. We have 30 minutes. And I hope na matapos natin ang ating lesson all about search the scripture. Searching the scripture. Search the scripture. John chapter 5 verse 39. Doon po sa text na ating pong binasa, ating pong text na ating pong topic. Sabi ng Bible in John chapter number 5 verse number 39. Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Punta po tayo dun sa ating text last week in Psalms chapter 19. Psalms chapter 19. Simulan natin sa verse number 8. The Bible says, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Tayo po isang na manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa aming pong programa sa gabi na ito. Salamat po sa mga testimonies na aming napakinggan mula po sa mga young people, mula sa mga juniors na kasama po namin ngayon. Pagpalain niyo po mga kabataan na ito, sila po ilalaki, Panginoon, na may takot at pag-ibig at gagamitin po sa inyong babae. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, bigyan niyo po kami ng bukas na puso't isipan, maging handa sa sigla ng inyong pong mga salita. Help us, O God, to understand the word this evening. Matawad po kung meron mo po kayong kamihan, kasalanan na kita sa aming puso't isipan, pakalinisin niyo nga po, Ma, at patawarin niyo po kami. Holy Spirit, O God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danang sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin, Ama, lahat po ng kapurihan, kalawalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Please be seated. Maaari na magsiyo po. Salamat sa Panginoon na meron na naman tayong muling pagkakataon bilang isang kabataan, bilang mga kabataan, na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos, which is the very important word, a very important book sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Salamat sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos. Makinig po ulit sa hindi na nakatingin. Salamat sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos na unawaan natin yung ating kaligtasan. Amen? Tayo ligtas. Salamat sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, nagpapatutuo sa atin, nagpapakilala sa atin, sa bawat isa sa atin kung sino si Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Not only that, salamat sa salita ng Diyos because it is profitable. Amen? Ito ay nagiging tulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapaki-pakinabang. Salamat sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos. At sa Psalms chapter number 19, kung bakit mahalaga
na tayo ay magsuri at mag-aral ng Scripture ng salita ng Diyos is because the law of the Lord is perfect. Pag tayo ay magtitiwala at susunod sa salita ng Diyos na perfect at sigurado, sure, sabi ng Biblia, tayo po ay mababago yung ating po way of living, yung way of thinking, converting the soul. Yung salita po ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. And it can make the simple wise. Kaya pong baguhin at kaya pong patalinuhin yung isa pong tao na kulang sa kaalaman sa Diyos. Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga nito. Ito po yung ating tema for the whole year. My family, my disciple. Bilang bahagi ng tahanan, pamilya, bilang isang anak, ano ang dapat nating gagawin sa loob ng tahanan? At dapat nating maunawaan yan. At tatandaan yung mga kabataan, young people, hindi natin maunawaan kung ano yung duties natin sa loob ng tahanan kung wala po tayong salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi ng ating programa is strengthening our family through the principles of the Word of God. Strengthening, ibig sabihin, pagpapatibay ng bawat pamilya sa pamamagitan po ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Paano tayo titibay? Sa pamamagitan po yan ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, desire to win, desire to grow, desire to glow. Mag-desire po tayo na lumago. Kaya yung awitin natin kanina, simpleng awitin para sa mga kabataan, pero napakahalaga kung may tatatak sa atin sa inyong isipan. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Without the Word of God, tatandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. Dahil yan po yung punla, yan po yung seed. Tatandaan natin yan yung seed na pag naitanim sa puso ng tao, sa puso isipan ng mga tao, ng mga kabataan, habang tayo ay tumatanda, meron pong magbubunga sa ating buhay. Meron pong lalago sa ating buhay. Bakit po? Meron na itanim sa ating salita ng Diyos. Kung bakit maraming kabataan ay gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos sapagkat yun yung naitanim sa kanila buhat nang sila ay bata pa. Pero hindi ba kayo nagpapasalamat, young people and juniors this evening, hindi ba tayo nagpapasalamat na sa ating murang edad ang naitatanim po sa ating puso, sa ating isipan, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Bakit po napakahalaga nito? Because the Word of God, the law of the Lord, the testimony of the Lord, they are perfect, it is sure, it convert the soul. It will make the simple wise. Another thing, in verse number 8, the statutes of the Lord. The statutes of the Lord is the Word of God, the Scripture. Ano pong sabi ng Bible? The statutes of the Lord or the Word of God are right. Tama. Ibig sabihin, kung salita ng Diyos, kung ang salita po ng Diyos ay tama, dapat po natin itong isapamuhay sa ating buhay. Dapat po natin itong sundin sa ating buhay. Upang ano ang mangyari sa atin? Sabi ng Biblia, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Pag alam natin ang tama, tayo po yung tao na masaya. Bakit? Alam natin yung tama eh. Amen? For example, bigyan ko kayo ng example ngayon. Merong maling balita, kasinungalingan. Nandun sa lugar na yon, sa may bandang Maligaya, andun si President Duterte. E di yung kasinungalingan na yun, wala naman talaga dun si President Duterte, naniwala yung maraming tao. Pero ikaw, na nakakaalam ka ng tama, hindi ka pumunta. Yung mga hindi nakakaalam ng tama, pumunta, nakipagsiksika, nasa na si President Duterte, nagkakagulo. Pero ikaw, na alam mo yung tama, masaya ka. Bakit? Wala ka na dun sa kaguluhan eh. Hindi ka nadala ng kasinungalingan eh. Amen? Kasi alam mo yung tama. Ganun din sa salita ng Diyos. Pag alam natin yung tama, hindi na tayo mapupunta dun sa kasinungalingan at kaguluhan, bagkus tayo pa ay masaya. Habang tayo ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Habang tayo ay sumusunod sa salita po ng Diyos. Amen? And another thing, sabi ng Bible, the commandments or the Word of God, the commandments of the Lord is pure, puro.
enlightening the eyes. Bakit po pure? Bakit puro ang ginamit po dito? Sapagkat ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan. Nagbibigay po ng kalusugan, maayos na kalusugan. Gagawin ka pong malusog ng salita ng Diyos. Sapagkat puro. For example, meron kang isang pagkain na nakain na hindi puro at may dumi. Anong mangyayari sa iyo? Magkakasakit. Bakit hindi puro yung nakain mo? Walang purong nutrisyon. Kung yan ay merong purong nutrisyon sana, ay magiging maayos ang kalusugan mo. Amen? Pero dahil walang purong nutrisyon, yung ating nakain at merong dumi, ano nangyari sa akin? Nagkakasakit tayo. At ganun din sa salita ng Diyos. Tatandaan natin na ang salita po ng Diyos ay puro. Kaya nga, it can brighten your vision. Kaya nitong paliwanagin yung vision mo. It enlightens the eyes of the believers, ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. Bibigyan tayo ng maliwanag na pananaw sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Alam natin na nasa maayos tayong kalagayan. Bakit? Maliwanag yung ating pananaw. Bakit? Because of the pure Word of God. Sabi ng Bible, every Word of God. Proverbs chapter 30 verse 5. Every Word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Pag puro ang iyong salita ng Diyos, sandata mo, yan ay sandata mo mula doon sa mga viruses. Mula doon sa mga kalokohan at kasalanan ng mundo na ito. Why? Because of the very Word of God that is pure. Every Word of God is pure. Amen? Amen. Puro ang salita ng Diyos, kaya nga kung atin itong tatangkilikin, tatanggapin sa ating buhay, i-apply natin sa ating buhay, tayo po ay magkakaroon ng malusog na pamumuhay. In verse number 9, the Bible says, the fear of the Lord, or the Word of God, is clean. Ang salita po ng Diyos ay malinis, enduring forever. Na ang salita po ng Diyos ay malinis, kaya po ito po ay mag-i-endure magpakailan-kailan pa man. For example, bigyan ko kayo ng isang example. Pag ang tubig ay malinis malinis, pure, malinis ang tubig, kahit matagal mo i-stock yan, hindi yan masisira. Tama? Pero subukan mo tubig. Maglagay ka ng tubig na may dumi sa isang lugar, stock mo ng ilang panahon, 1 week or 2 weeks, 1 month, or 1 year man yung tubig, in-stock mo na mayroong dumi. Anong mangyayari doon? Mas lalong dudumi, nabubulot, o minsan meron ng mga kitikiti. Bakit? Hindi malinis. Hindi malinis yung napaglagyan, o mismo yung tubig, hindi malinis. Pero pag yung tubig, ilagayan malinis, yung tubig malinis, kahit i-stock mo ng matagal yan, hindi yan mabubulot, hindi yan babaho, hindi yan magkakaroon ng kitikiti. Bakit? Malinis. Kagaya po sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, the fear of the Lord, the Word of God is clean. Kaya siya nagtatagal, enduring forever, sapagkat siya po ay malinis. Now, kung tayo ay magtitiwala at susunod sa salita ng Diyos, mga kapatid, Amen, na malinis, sigurado at tiyak magtatagal din ang buhay natin. Sigurado magtatagal din tayo sa ating pananampalataya. Amen. Sigurado magtatagal tayo sa Panginoon. Bakit? Meron tayong salita ng Diyos na malinis at puro sa ating buhay. Bagamat tayo, hindi tayo malinis, hindi tayo puro, pero patuloy tayong nililinis at ginagawang puro dalisay ng salita po ng Diyos. Inaayos tayo ng salita ng Diyos. Amen? The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Ito po ay totoo at ito po ay matuwid. Ang salita po ng Diyos ay totoo, tama at matuwid. At ang sabi ng Biblia in verse number 10, more to be desired are they than gold. Mas higit pa natin itong nasain kaysa sa ginto. Mas dapat pa natin itong pagnasahan yung salita ng Diyos kaysa sa kayamanan ng mundo na ito, kalayawan ng mundo na ito.
Yea, than much fine gold. Kaysa sa mga precious stone, mga kayamanan na upas at lilipas sa mundo na ito. Higit ang salita ng Diyos na nasain natin sa buhay natin. Amen? Sweeter also than honey and the honeycomb. Mas matamis pa sa honey and the honeycomb. Mas matamis pag ang isang pagkain na pinasok mo sa bibig mo ay matamis. Anong nararamdaman mo? Nasasarapan. Masaya ka. Bakit? Matamis eh. Subukan mo kumain ng mapait. Ampalaya. Kung kumakain na ng ampalaya, hindi na mapintay yung mukha eh. Sumusuka pa yan. Bakit? Ayaw ng pait. Pero pag matamis, natutuwa yan. Amen? Amen! Lalo ng mga kabataan yun, mahilig sa matatamis. Kaya nga nasisira yung ngipin dahil sa matatamis. Pero alam niyo ba, kaya hinalin tulad ang salita ng Diyos sa honey or sa matamis na bagay sapagkat ito ay kaaya-aya or pleasing na tanggapin sa ating buhay. If the Word of God is sweeter than honey, it should be pleasing in our life. Amen? Kaaya-aya, katanggap-tanggap dapat ang salita ng Diyos sa buhay natin. At hindi natin ito babaliwalain. Hindi natin dapat isuka. Hindi naman ito ang palay. Amen? Hindi naman mapait ang salita ng Diyos eh. Matamis ang salita ng Diyos. Kaya tanggapin natin. Bagamat minsan nasasaktan tayo dahil sa katotohanan, pero yan ay bahagi ng tamis na magpapabuti sa ating kalusugan, magpapabuti sa ating buhay bilang isang Kristiyano at mananampalataya. Amen? Amen. And ang sabi ng Bible in verse 11, dito tayo magtatapos. The Bible says, moreover, by them. Sino yung them? Ano yung them na tinutukoy dito? Ano yung them na tinutukoy dito? By them. Ano yung them? Sino yung them na tinutukoy dito? Yung Word of God. Yung Word of God. Yung tinutukoy dito. By them or by the Word of God, thy servant warned. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang lingkod ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos ay nawawarningan. Hindi ba't maganda? Bilang isang lingkod ng Diyos, nakakatanggap tayo ng warning. Oh, anak, huwag ka dyan. Mapapahamak ka dyan. O anak, huwag mong gagawin yan. Mapapahamak ka dyan. May warning. Sabihin ng warning, babala. Amen? Asawa ni? Amen! Pagkalokohan, magaling sa Arab eh. Babala, may warning. Huwag mong gagawin yan, anak. Huwag kang pupunta dyan, anak, sabi ng Panginoon. Merong warning because of the Word of God. Kaya tayo na-warningan, kaya tayo na-preserve, na-proteksyonan ng Diyos by His Word. At kung hindi tayo susunod dito sa salita ng Diyos, hindi tayo ma-warningan, hindi tayo mapoproteksyonan, hindi tayo ma-preserve. At ano pa? Magandang bagay po dito, sabi ng Biblia, moreover, in verse number 11, moreover, by the Word of God, by them is thy servant warned. Nawawarningan tayo bilang manggagawa ng Panginoon, bilang lingkod ng Diyos. And in keeping of them, there is great reward. And in keeping of them, there is great reward. Hindi lamang warning ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos, but also rewarding. And not just rewarding, but it is a great reward. Pag tayo ay nag-keep or sumunod, iningatan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, sinunod natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating buhay, the Bible says, in keeping of them, there is great reward. There is a blessing. Pag tayo po ay sumunod sa salita ng Diyos, meron pong pagpapala, merong reward. Sino sa atin ang ayaw makatanggap ng reward? Wala. Sino sa atin, o mga nag-aaral sa Bible school o nag-aaral sa labas, sino sa inyo gusto nyo makatanggap kayo ng medal or reward or award? Iba ayaw? Of course, lahat tayo gusto natin merong award. Tama? Merong reward. Kaya nga tayo nagpapagal na mag-aral eh. Kaya tayo nagsisikap na mag-aral kasi gusto natin matanggap yung reward na inaasam natin. Kaya yun po ang nararapat natin gawin, young people.
Listen now, juniors, yun lamang ang nararapat natin gawin sa salita ng Diyos. After natin masuri, malaman, makilala, malaman ang ating kaligtasan, makilala natin si Kristo, maunawaan natin kung gaano po ka-importante, kung gaano po kapakipang-inabang ang salita ng Diyos sa buhay natin, anong gagawin natin? Susundin natin yung salita ng Diyos. I-apply natin. Sapagkat pag tayo po ay sumunod at nag-keep ng salita ng Diyos, merong reward. Amen? Merong reward. Meron tayong matatanggap na reward. Alam niyo po, eto, bigyan ko kayo ng example ng reward. Pagdating po sa langit, kapag tayo lahat ginuha ng Panginoon na sa langit na tayo, after the tribulation or after the rapture, merong tinatawag na judgment seat of Christ. Ito po yung rewarding time. I-reward ng Diyos yung mga mananampalataya sa kanilang ginawa, ayon sa kanilang ginawa na tama man yan or mali man yan. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. I-apply natin yung salita ng Diyos. Keep His commandment, for this is the whole duty of man. Why? For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Lahat ng bagay ay meron pong judgment, merong rewarding time, merong reaping time sa Panginoon. Kaya nga po, ano po ang conclusion ng whole matter? Sabi po dyan is, fear God and keep His commandments, the Word of God. Kagaya na sinasabi dito, in keeping them, there is great reward. Fear God, young people, and keep God's commandment. Sundin natin ito sa buhay natin. I-apply natin sa buhay natin. And surely, meron po tayong matatanggap na reward. Pagdating sa langit, meron po itong mga crowns. Incorruptible crowns. Meron dito sa lupa na nagnanais na magkaroon ng corona. Merong sa Miss Universe, alam niyo yun? Miss Universe, yung pagandahan, patalinuhan, pasiksihan ng mga kababaihan sa buong mundo, ay pagka ikaw ang nanalo, meron kang crown, kukoronahan ka. Ikaw ang nanalo eh. Ginagawa nila yun, binibigay nila yung the best nila para makatanggap ng crown. But that crown, tatandaan nyo is corruptible. Yan ay may hangganan, yan ay masisira, yan ay kukupas. But tatandaan nyo, yung reward natin sa langit, young people, kabataan, makinig kayo ngayon, sa bawat salita ng Diyos na sinusunod natin, ginagawa natin mula sa ating puso, merong reward sa langit, at yung ating reward sa langit is incorruptible. Hindi nasisira. Incorruptible crown. Crown of life, crown of rejoicing. Yung mga crown po na yan, yan po ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Pag tayo po ay sumunod patuloy sa salita po ng Diyos. Amen? Kaya huwag nating babaliwalayin ito. Young people, napakahalaga. Ano ang pinakamahalaga sa buhay natin ngayon? Na ilagay natin sa ating isipan. Na mamutawi sa ating puso't isipan. Hindi yung mobile games. Hindi yung TikTok na yan, ML na yan, hindi yung mga social media ang laging pumapasok sa isip natin. Hindi yung mga memes, yung mga quotations. Hindi yan ang dapat na ilalagay sa ating puso't isipan. Ang dapat kong inilalagay, ini-inject natin sa ating isipan, sa ating puso bilang kabataan, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kung meron tayong salita ng Diyos sa puso't isipan, yun yung kikip natin, ingatan natin at susundin natin sa ating buhay. Sabi ng Biblia, merong reward. Merong pagpapala. Merong reaping time. Ngayon nagtatanim pa lamang tayo bilang kabataan. Pero merong reaping time. Pagdating sa langit, merong rewarding time. Pero alam niyo ba, hindi lamang sa langit ito. Young people, kabataan, pag napasaya mo ang Diyos, dito pa lamang sa lupa, meron ka ng reward. Amen. 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 Dito pa lamang sa lupa, pag napasaya mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos, meron ka ng reward. Sabi ng Bible, ibibigay yung desire natin. Pagkakaloob ng Diyos, yung ating desire. Basta i-delight natin, patuwain natin. Paano natin mapapasaya ang Diyos?
sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. But without faith, it is impossible to please God. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? By the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Mahalaga ang salita ng Diyos. Search the Scripture. Kaunawaan natin yung kaligtasan natin. Nakilala natin si Kristo, lubusan. Nakikilala natin siya patuloy habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Habang nakikilala natin siya, mas lalo tayong napapamahal sa Kanya. Habang minamahal natin ang Diyos, pinaglilingkuran naman natin siya sa ating buhay. At kaunawaan natin kung gaano kahalaga, profitable, salita ng Diyos sa ating buhay, inspired, binigyan ng buhay ng Diyos. At naunawaan natin kung gaano ito ka-perfect, kasigurado, gaano ito katama, gaano ito kapuro, gaano po ito kalinis, na pag ito ang ating inasama-sama at in-apply natin, kinip natin sa ating buhay, there is a reaping time, there is a rewarding time. Meron ka ng warning, may babala ka, hindi ka na mapapahamak. Bakit meron warning? Bago ka pa mapunta dun sa bangin, meron ng warning. Bago ka pa mahulog, meron ng warning. Bago ka pa mamatay, bago ka pa mapahamak, meron ng warning. Ano yun? The Word of God. And also in keeping them, meron great reward. Kaya nga po, young people, listen now, huwag nating babaliwalain ang salita ng Diyos. Every time na meron tayong napapakinggan salita ng Diyos, huwag nating tulugan. Amen. Amen. Bakit tayo nakakatulog sa salita ng Diyos? Kasi nawawala yung ating desire. Salita ng Diyos lang naman yun eh. Nilalang natin yung salita ng Diyos. Pero subukan mong manood ng TikTok, manood ng movies, maglaro ng mobile games, magkwentuhan patungkol sa artista, magkwentuhan patungkol sa kaluhan, gising na gising tayo. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw ng diablo na magising tayo. Inaagaw ng diablo yung ating desire. Amen? Amen. Kaya ngayon, tandaan natin, every time na tayo merong nangangaral ng salita ng Diyos, panataliin natin yung desire natin, yung pagnanasa natin, yung hungering and thirsting natin para sa salita ng Diyos. Bakit? Para sa atin yun eh. Para sa atin. Hindi yan para sa katabi mo. Nakikinig kayo? Ang salita ng Diyos na pinapangaral dito, hindi lang yan para sa katabi mo. Para sa iyo yan, personal. Para sa atin, personal. Kung hindi mo i-apply yan, lugi ka. Pero ina-apply ng kasama mo, parehas tayo na pag-aaralan, napapakinggan. Pero yung kasama mo in-apply, ikaw hindi. Sino lugi? Ikaw. Bakit? Wala kang reward. Wala kang warning. Hindi profitable ang buhay mo. Hindi mapapaayos, mapapreserve ang buhay mo. Hindi mo makikilala si Kristo. Hindi mo maunawaan yung kaligtasan mo. Why? Kasi nawawala yung appetite, yung desire natin, yung hungering and thirsting natin para sa salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga ito. Amen? Amen. Huwag natin babaliwalain, pahalagahan natin sa ating buhay yung salita ng Diyos upang tayo po ay makatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Sa langit, merong crowning day, merong rewarding time, pero dito sa lupa, habang nasa ibabaw ng lupang ito, meron na tayong natatanggap na blessing mula sa Panginoon. Dito pa lang, binibigay na ng Diyos yung desire ng ating puso. Bakit? Napapasaya natin. Paano natin mapapasaya ang Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Without faith, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Imposible ma-please, mapasaya natin ang Diyos. Ngayon, kung imposible mapasaya natin ang Diyos, paano niya ibibigay yung desire natin? Yung blessing sa atin. So, negative na, wala na agad. Pero pag meron tayong pananampalataya, posible nating mapasaya ang Diyos at matatanggap natin yung blessing. Muli, saan nanggagaling yung pananampalataya? Saan nanggagaling yung pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. I hope na maliwanag yung ating pinag-aralan, pinag-usapan sa gabi na ito. I hope and pray na meron po tayong natutunan. Young people, mula sa ating pag-aaral, meron tayong isang buwan o 4 na Fridays na nag-aaral patungkol sa search the Scripture, pagsusuri, pag-aaral ng salita ng Diyos at inunawa natin kung gaano ito kahalaga sa buhay mo, sa buhay ko.
Hindi yan para sa katabi mo. Pahalagahan mo yung salita ng Diyos, hindi para sa ibang tao, para sa ilan. I-preserve ka, ingatan ka at pagpapalaya ka ng Panginoon. Pag iningatan mo, ikinig mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen, young people? Meron kang warning, hindi ka mapapahamak. Bakit? Meron kang salita ng Diyos. Lamang ka. Lamang ang may alam. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Lalo na, pag ang kaalaman mo ay galing sa salita ng Diyos. Amen? Amen! Amen! I hope na pinagpala tayo, meron tayong natutunan sa gabi na ito sa series ng ating lesson patungkol sa scriptures, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. I hope na pinagpala tayo. At muli, maraming salamat po sa lahat ng nandyan sa Facebook Live. I hope pinagpala rin po kayo. Napagpalang gabi, Mama Sister Angelica Di Makulangan. Thank you for joining us. Sa mga na-invite ni Brother Josiah, thank you for joining us. Amen. Sa lahat po ng nandyan, salamat sa Panginoon na tayo muli ay nakapag-aral ng salita ng Diyos prayerfully. Tuloy-tuloy ang ating programa para sa kabataan. Mahalaga po ito. Mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Samantalahin po natin. I would like also to encourage you, young people, juniors, sa mga young people, mag-tune in tayo every time na mayroong staying alive or the preparation para sa kabataan niya sa ating Mother Church. At maging sa bawat isa, mag-tune in tayo sa ating programa na The Key to Success araw-araw para sa ating din po yan. Salita ng Diyos po yung ating pinag-aaralan po dyan. No? Salita po ng Diyos. Kaya patuloy tayong sumubaybay sa mga programa upang mas lalong maimbakan. No? Mas magandang mailagay sa isipan natin puro, pure, malinis. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Pag nilagyan mo ng chismis yung utak mo, ng isip mo, malinis ba yun? Puro ba yun? No, hindi sisirain ang buhay mo. Pero pag nilagay mo yung salita ng Diyos sa isip mo, sa puso mo, tiyak maayos ang buhay natin. Amen? Amen! I hope na pinagpala tayo, meron tayong natutunan, at patuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Young people, juniors, nalalapit na ang ating anniversary. Magsisimula sa May 1, we have a 1-month celebration. May 1, let's get involved. Dapat tayo mga kabataan ang pangunahin na nag-involve. Lalo-lalo na sa soul winning, pag-aakay ng mga kaluluwa, pag-i-invite ng mga kaluluwa. Yung kaibigan mo, huwag kang mahiyang share ng gospel. Kasi kaibigan mo, pag namatayan, pumunta sa impyerno yan, sisingin ka yan someday ko kasi kilala mo naman pala si Kristo eh. Hindi mo lang man sa akin pinakilala rin. Kaibigan kita yan pero hindi mo lang man share sa akin si Kristo. Kaya i-share natin. It is our burden. Sabi ng Bible kay Ezekiel, pagka yung wicked people ay parurusahan ng Panginoon kasi hindi mo binigyan ng warning, sabi ng Panginoon, the same na wicked people ay madi-destroy, mamamatay, pero yung dugo niya ay sisingilin sa atin. Ibig sabihin, pananagutan natin yung mga kaluluwa, yung mga tao na winawarningan ng Diyos patungkol sa impyerno. Pero hindi lamang natin sila winarningan. Hindi natin sila kinausap. Sinong mananagot doon? Tayo. Bilang mayroong alam, mayroong nananampalataya sa Panginoon. Tayo ang mananagot. Kaya huwag natin hayaan na mangyari yun. Ngayon pa lamang, ibahagi na natin ang ibahagi si Kristo. Kabataan, young people, maging kayo mga juniors, may mga kaibigan kayo, kung kilala niyo na si Kristo sa buhay niyo, maligaya ang buhay mo, ipakilala mo rin sa iba. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Amen? Amen! Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Ama, sa natapos po na programa sa gabi po na ito. Salamat po sa mga kabataan na rin young people and juniors of God, maging sa mga kabataan na nasa Facebook Live, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming napag-aralan patungkol sa inyong salita. Patuloy, Ama, na magkaroon po kami ng pagnanasa, ng desire na matuto po at i-apply ang inyong pong salita sa aming buhay. Tulungan niyo po kami sa aming pong kakayanan, sa aming sariling kakayanan ay ito po ay
Hindi po kalugod-lugod at hindi po ito kanais-nais sa inyong harapan. Pero kung tutulungan niyo po kami, niniwala po kami na may apply po namin, Panginoon, ang inyong pong salita. At magiging kaaya-aya po kami sa inyong harapan. Tulungan niyo po bawat isa, mga kabataan po na ito, help us to God to grow in our Christian life sa aming pananampalataya. Hindi namin kayo patuloy lubusan at paglingkuran po sa aming buhay. Meron man po kayo namang karumihan at kasalanan na ikita sa aming puso at isipan, pakalinisin niyo nga po at patawarin niyo po kami. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danas sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin naman lahat po ng kapurihan, kalwalhatian at pasasalamat sa tanging palad po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Young people, juniors, thank you and thank you for tuning in. God bless you all. And have a blessed and peaceful night. I love you all. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the wonderful grace, like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, seeing is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most far, by its transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the wonderful grace, like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, seeing is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name.